In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide Hour. Join More Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide's Hour. Shalom Aleichem. Maayong adlaw sa tanan. Aniya na usab kita sa laing episode sa atuang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Hello there sa atong televiewers ug sa ato ang kauban nini sa studio ang Noahide Community Incorporated, Davao City Chapter Philippines, ingon man o in cooperation with PTV Channel 11. By the way, I'm your host, Renz Barbaro, na uban usab nato ang Noahide Ambassador to the Philippines and ordained more by the Noahide Academy of Israel. More Azaria Gilbert Mendoza. Shalom, shalom. Shalom, More. Og sa Shalom. itong mga kauban dinhi og sa mga televiewers karon mga higala. Syempre, doon na usab tay guest nga makauban karon bisin na sila mga pangutana or ikadugang sa tuang diskusyon sa tuang episode karon. Let us all welcome si Sir Rio Ryan Francisco. Hello, sir. Shalom, shalom. Yerak Miel Ernesto Luingo. Shalom, shalom. Maayong hapon. And Eber Marty Abragan. Hello, sir. Shalom. Shalom, shalom. And last week, mga higala, we talked about the prohibition of eating meat. So this time, another episode, another discussion, mga higala, Eating no? meat. Eating meat that was separated. Separated from a from living live animals. animals. Yes, more. And karong nga episode more, no, padayon ta sa ato ang serye og atong tukion ang bahin sa establishing court of justice o Yes. kining dinim. Dinim. In Hebrew, it is dinim. Dinim. Yes. Establishing Court of Justice. Yes. Where is the derivation of this kanang commandment, more? Okay, well, we can cite verses from the book of Bereshit, book of Genesis. And the sages said that in Genesis chapter 2, verse 16, that says, Vaychav Hashem Elohim al Adam lemor. And Hashem Elohim commanded Adam. So we can find that there is a seat of command. Commanded, and according to the sages, this is the derivation of the establishing court of justice. And then in Genesis chapter 9, verses 5 and 6, it says here, and surely your blood of your lives will I require, at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Whoso sheds man's blood, by man shall his blood be shed. So we can find the statement, by man shall his blood be shed. That means it is an execution. Okay, so this is in connection to the Noahide court, that it's the court that should implement the punishment of those who are transgressing the laws for humanity. So, makita nato na kini siya mao ang pinaka-foundation sa prohibition may tungod sa or sa commandment sa pag-establish og court sa court of justice. In the Pirkei Avot, Pirkei Avot 1:17, it says, Rabban Shimon bin Gamliel said, the world endures by virtue of 3 things. Ang kalibutan, kini siya mo mulaho tay mo padayon, pinagi sa tulo ka mga butang. One is justice, and secondly, truth. Justice is misfat. And then the second is truth, imeth. And then the third is peace. And this is referring to the book of Zechariah 8:16. That Zechariah Nabi says, Zechariah 8:16, these are the things that you shall do. Speak ye every man, sultihi ang tanang tao, no? Speak the truth.
and then judge with truth and right ruling for peace in your gates. So we can find three things here. One is speaking the truth, imeth, and then secondly is judge the truth, judge with truth and right ruling, and then peace in your gates. So we can find justice, truth, and peace. Without justice, there is no truth. And without truth, there is no justice. And then without truth, there is no peace. No, there is no peace. So to establish community or society, that demands system. No? Nagkinahanglan siya og system. And that's why ang laws for humanity, ang usa sa mga kumbaga gikinahanglan nga i-plastar, ipahaluna sa matag nation, mao ang Court of Justice. That is based on the Torah for the nations, based on the Scripture, para nga ato ang implement ang tinuod, ma-implement nato ang hustisya. Now, para nga ang mga violators sila na dunay kumbaga pugong, no? Makural sila, dili sila kumbaga dili sila ma-tolerate. For example, let me read the portion from the Divine Code by Rabbi Moshe Weiner, page 657. It says that the reason for the Noahide commandment of dinim, which is the Hebrew for justice, meaning the establishment of justice system is clear, to keep order and morality in the world. So we can find order and morality in the world, and not let society degenerate to a state of lawlessness. And lawlessness is Torah-less. Kumbaga, walay, mingon ta nga, lawless, walay balaod. But the bottom line, because the term law is Torah, that means community or society without Torah, that's very dangerous to live. Now, risky kayo sa atong kinabuhi, in which people are killing, now, may Hashem protect us, extorting, or with deceit, now, taking something from his fellow, and then stealing, and harming each other, now inflicting pain to each other. That's why Rabban Shimon ben Gamliel, who which I have quoted in the Pirkei Avot, he said that when he cited the book of Zechariah 8:16, that through these three things, this world endures. Now, that is speaking the truth, and then judge according to the truth, and then peace. Okay? Peace sa tanang mga namuyo. So makita nato na this is very, very important. Tungkol kay, in the book of Isaiah 48 or 45 verse 8 says na Hashem Elohim created the heavens and the earth, and He created them not to be empty but to be inhabited. And then the sages said, there are two things that we need to understand here. One is that the earth must be populated, be inhabited. And then the masses, the population, must also be civilized, because it is very, very dangerous to live in a society without control. Na everybody just do what they want. Yes. Matagusa, gusto lang sila muhimo kung sa ilang gusto. So, doon nagyoy kural. Now, parang mahulahutay ang iyang creation. There will be no trouble, no wars. And as a matter of fact, in the Messianic era,
because the Jewish people and the Noahide people, we believe that in the Messianic era, it is established on earth that all nations submit to the wisdom of the true Jewish Messiah. As mentioned in the book of Isaiah 2 verse 4, that people will no longer desire for war because they turn their sword into plowshares and their arrows into pruning hooks. So spears into pruning hooks. So we can find that in the time of the Messiah, there is an implementation of justice. In fact, in chapter 11 verse 4, the Messiah will judge the people not based on what he sees and what he hears. Mo judge daw siya sa tao dili siyang nakita o dili siyang nadungog. Kundili based on according to Tractate Sanhedrin in the Talmud, he judges people according to what he smells. Kung baga, ayun na pag-istorya kinsa ka, ayun na ipasiatam siyang kaugalingon kay masimutan na kaniya. Murag common man na sa tuwa nga. Yes. Nganong wa man siya ni agi diri? No? Ay nakasimhot goro. Something like that. No? So naaman tayo inaana, no? So inaana di ay ang messianic judgment. No? So pinaagi sa wisdom and justice system gag-implement sa Messiah, ang tibuok kalibutan magmalinawon sa iyang rule. While Israel is performing the 613 commandments, then the nations also outside Israel are also implementing the 7 laws for humanity. And they are both guardians for the whole world. Okay, thank you, Moreno. Nalakip na ba dito ang duha ka major rules of this commandment? Yes, the two major rules of this commandment, now, makita nato na number 1, gitawag siya og fixed law. No? Fixed law. And fixed law is pointing to the 7 laws for humanity that is fixed because it comes from above. It comes from the creator of the universe. Yes. That means that is the very root of the justice system to be implemented in the world. Now, kinig yung 7. Kinig siyang 7. And sad to say, although naaman tayo mga justice system kada nation, but it is not totally based on the fixed 7 laws for humanity. Because the best example is the law number 1. And that is Al-Habudazara. That is no to idol worship, no to idolatry. For example, in the Philippines, we have many laws. Yes. But there is no law punishing the people who worship idols. There is no such law. Yes. No, there is no such law. So we can find na the law in the Philippines and even in some other nations, they are not really aligning to the design of the Creator. So first, there is a fixed command, Yes. fixed law, and that is the 7 laws. And then secondly, there is a resolved laws. The resolved laws, there are laws na they are not mentioned in the 7 laws, Yes. but then it is for the good of the community. For example, traffic rules, and then business laws, something like that. Okay, so it is resolved laws, no, resolved laws, and that is acceptable. Now, why? Because it is for the good of the community, for the good of the society. Yes. Thank you for that, Moreno. And maybe later na ay mga questions ato ang guest. We will entertain some questions and natay mga pangutana bahin sa kung obligado ba ang tanang tao to perform justice. So we are all excited to hear your answer about that, More. And sa ato mga televiewers din na standby lang mga higala o aduna pud mo yung mga pangutana, i-comment lang kay live ta din na sa Facebook and sa YouTube aside nga makita ninyo ang maong episode sa TV. Standby kay mo balik pa tong programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao.
Craving something cool and unforgettable? Welcome to the Softy Corner at Apo ni Lola Durian Pasalubong Center. Indulge in the bold, creamy goodness of our durian softy. Dive into the rich, chocolatey warmth of our Tablea Softy. And taste the sweet, tropical delight of our Langka Softy. 3 irresistible flavors, 1 unforgettable treat. Refresh your day the Apo ni Lola way. Only here at the home of Davao's finest pasalubong. Welcome back mga higala, kinig hapon ang The Noahide Hour exploring the 7 universal laws for humanity. And sa mga bago lang nag-view, naglantaw sa ato ang live mga higala, ang atong ginisgutan karon bahin sa Establishing Court of Justice, and a while ago gisaysay no ni More ang bahin sa derivation of this commandment ug ang 2 major rules. This time we will entertain some questions from our guest no from the Noahide Community Incorporated Davao City chapter. Sir Eber? More, ang court ba kanu sa man ni ma-establish diri sa Noahide ang atong court karon ba nga time or wala pa ba'y time ma-execute ni? Okay. Thank you for the question. Gikinahanglan ang education na una sa tanan, na sa mga tao, na para ma-implement ang court na sa Noahide Court. Actually, if we say Noahide Court, that means that is court for all the nations. But it so happen na tungod sa kakulang sa pag-establish sa matag court nga nag-exist sa mga nations according to the Torah, mo hinungdan nga kulang ang kumbaga ang existing court wala siya fully naka-implement na sa mga kabalauran nga iyaha sa humanity. I will give you an example here in the Philippines. As I've shared a while ago that adunay duha ka categories ang laws na sa humanity. One is fixed law, and secondly is the resolved. That means resolutions, and then mga ginahimuan ng mga lawyers na to, mga senators, congressmen, ana siya. Pero na siya fixed law. Mao na ang wala diri ang fixed law. Nga una sa tanan sa fixed law, that is Allah Abu Dazara, for example, that is the basic no to the worship of idols. Not to the worship of idols. And then, very sad, that even government offices, they put idols in their offices. Yeah. When in fact, that is forbidden. That is forbidden. And then remember that the penalty is capital punishment. Capital punishment ang ang punishment, penalty. So, makita nato na there is a need. There is a need. Yes, of course, we are looking forward now for trained people, mga tao nga na-trained by the rabbis. Why? Because they are the experts. They are the experts of the Torah for the nations. And then, kinahanglan tag mga tao nga na-trained para nga ma-implement ang Noahide laws. Despite of that, still, bisan kung dili man buo nga implementation sa 7 laws, pero still, ang Noahide leader, pwede siya maka-function na ingon nga Noahide Court, especially ang mag-cater sa mga problema sa marriage. Because in the Noahide Court, there is divorce, for example. There is divorce. Now, doon na divorce you sa Noahide Court. If the marriage is not working now, or battered ba ang asawa, so there is no reason nga ipadayon ang marriage. It must be divorced. No? So, doon na siya divorce. Unya, part na siya sa lookout sa Noahide Court.
no, ang pag-asikaso ana kay sa magpadayon siya unya battered ang asawa or abusado na palayo lang, abusado mi hasim preserve us, mi hasim protect us. Doon ay mga abusado nga mga lalaki. So ano siya? Now in fact ang ato ang panggobyerno now sa ruling sa guidelines sa ato ang local DILG, tagaan mag-authority ang mga leaders sa mga religious groups or mga tribes, mga tribal elders. Gitagaan sila og authority nga mo implement pod sa ilahang system for the sake of peace. Now, for the sake of peace. So, although it's not totally na as a whole of the given Noahide laws to be implemented, but then masugdan siya kung adunay mga qualified nga mga Noahide judges, trained judges. Now, lahi magud ang training sa Noahide judges kaysa mga lawyers, mga judges. Nga naman, sa Israel, bisan 17 years old, nahimo na siyang chief sa Sanhedrin Court. Nga naman, kay ang training sa Israel, dili manggod siya based sa, kay kining ato ang balaod diri, pattern man ni sa Rome. Mao man ang ato ang mga legal terms, mga ano man na, gitawag nila na dead language nga Latin. Yes. So Latin is the ancient language of Rome. Yung mao na nga pattern na sa Roma. Whereas ang Israel lahi, nag-train sila og mga tao nga mahimong mga judges dili based on the secular way, but then based on the Torah. If that person is knowledgeable, just like Rabbi Eliezer, he was so knowledgeable at the age of 17, mura daw siya sa edad o 70. Yan, nitubo pa gyud ang iyang bungot nga murag tiguang ni siya tanawon. No? And then, he's a man of wisdom, pero 17 pa iya edad. Pero mura daw siya 70 iyang edad because of the wisdom in the Torah. Now, so, inana siya. No? Inana ang mahimong scenario if we talk about implementation of the Noahide Court. Thank you for your question, sir. Another question from our guest. Yes, sir. Shalom, Moray. Shalom, May shalom. question ko, kinsa ba ang pwede nga maging witness nga qualified sa court? Okay. Who? Okay. Kung imuhang lantawon, na bisan niining book na ni sa libro ni Rabbi Moshe Weiner nga ang witness now kinahanglan siya credible, and then sa mga Jewish courts in the ancient, lalaki lang yun mag-witness. Now, bawal mag-witness ng babae. Nga naman, ano nito reasons? One, ang mga babae must not be intimidated because it is an insult to the women. Kaya once mag-witness ka, singkahan ka eh. Na kumbaga, sagol, hulga ba sa imo kay para lang i-prove kung unsa gyud ka credible imong testimony. No, kung tinuod yun tindugan nimo na, pero kung ga-fabricate lang ka ana, therefore, ma-intimidate ka. No? Na ma-intimidate ka, mauna nga, dili maayo ang babae nga himoong witness sa mga Jewish court. Number 2, dili lamang ingon nga bawal singka-singkahan ang babae. Ikaduha, ang babae dali mag-change sa iyang mind. Now, I'll give you an example. Sa dihang may visit ang mga angels in form of men, mga lalaki sa time ni Parasat Vayera, in the time of Abraham, nga nag-visit ang tulo ka mga angels. And then si Sarah was very, very kumbaga modest nga naman. Di siya mugawas sa pultahan.
di siya gustong makitaan sa mga bisita nga puro lalaki. Inaana sila ka modest ba? Di sila gusto magpakita sa mga lalaki. So, nagistorya ang mga angels. Now, asa si Sarah kay sunod tuig mabuntis na, manganak na siya ug magkugos na siyang bata in this season. Yan si Sarah to dito sa Luyos Pultahan. Nya giki katawa. Ngano man wala naman siya nag-menstruate. 90 naman yung edad. Nya siya giki katawa. Nya miingon dayon mga angel. Why did you laugh, Sarah? Nya yung Sarah, wala ko katawa. So inaana lang daw. No, yan lang ka simple. Ang babae dali ka mag-change sa iyang mind. Yes. Now, so I'm talking about Jewish. Pero sa pagkakaroon daw, pwede naman daw mag-testify ang mga women sa Israel. No? Pwede din sila mag-testify. Okay, balikan nato. Ang witness must be credible. And for the Noahide, wala gikinahanglan ang two witnesses. I will read this, page 662. Likewise, they can decide to base their judgment on the testimony of one witness or only at least two witnesses. That means, in the Noahide court, dili demanded ang two witnesses para lang mag-prove sa usa ka accusation o usa ka case. Now, pwede ra siya ra usa. Pero, kung naiduha, mas maayo naiduha. Pero, remember nga kung testimony na, credible witness and credible testimony. So it must go together. Whether in the Sanhedrin court now sa Israel or court sa Noahide, magpabilin ang requirement sa usa ka witness. Nga siya kinahanglan credible. Now, wala siya record nga siya deceitful or hard liar. Yes. Instead, siya gyud nagsultig tinuod, na? Kanunay man nato madungog na personal knowledge, na? Doon na siya personal knowledge. What time, who, no? What day, what place. Doon siya personal knowledge, no? Siya mismo. Na kumbaga, sag hulgaon nimo siya. No? Sag hulgaon nimo na siya. Magpabilin ang iyang istorya nga di mausab. Ngano man tungod kay naa siya credibility. Credible siya. Okay. Thank you for your question. Siguro later, sir, yes. Or naapay mga dugang mga pangutana gikan sa ato ang mga guest or basin kamo diha na ay laing mga pangutana. Moren apa poy dugang gusto pagpaklaro ang tanang bang tao obligado to perform justice? Okay. That's a good question, no? Ang tanang bang tao obligado ta mo implement og justice. Kung maglantaw ta na based sa Torah, ang justice system dili lamang now ipa-implement sa court kundi sa matag tao. Sa matag tao. I'll just reiterate now nga kining duha ka butang bitaw nga makita nato ingon nga obligation sa pag-establish of court of justice. One, now, the positive commandment to establish court of justice, that is the first of the two general obligations. Number two, and the negative prohibition against perverting justice. So, there is an obligation now to implement or establish justice and the negative prohibition against perverting justice. Okay, in connection to the question na are all people obligated to establish court of justice, I will share to you the book of Ezekiel chapter 16 verse 49 citing the sin of Sodom and Gomorrah. Most commonly, if we talk about Sodom and Gomorrah, ang atong huna-huna, ang ilang sala, sodomy, Yes. or sexual immorality, no, mga nabakla ang mga lalaki, something like that, no, or silahis, nakikilawas og babae, unya makikilawas na pug lalaki, no? Si propeta Ezekiel, doon na siya knowledge
may tungod sa sala sa taga Sodom. And I will read it. Chapter 16 verse 49 of Ezekiel. See this. This was the crookedness of your sister Sodom. She and her daughter had pride. So ang unang sala sa Sodom, mga aroganting mga tao. No? Siguro tungod sa ilahang murag financial stability, posible maarogante ang tao nga walay tora. Maarogante siya kay kumbaga para niya wala siya nanginahanglan sa uban. So wala siya nanginahanglan og tabang sa uban. So na-arrogante sila, no? The daughter that had pride, and the number 2, sufficiency of bread. That means abundant ang Sodom. Nga naman, naman ko na sila sa baba. No? Duol man na sila sa nagsumpay mangudang Dead Sea ug ang Jordan. Yan na sila sa ubos. Before it was judged, abundant siya kay na siya mo man nagipili na ni Lot nga didto siya kay daghan kaayong mga pagkaon para sa iyahang mga hayop, para sa iyang mga karnero. Og unya ang mga uban pa nga mga abundance didto, na makita nato na ang mga taong namuyo didto para sa ilaha wala sila ginahanglan og laing tao. Wala sila ginahanglan og laing karon naisumpay, and she did not. And unconcerned is, that means na sila sa serenity, na sila sa kalinaw, and she did not help the poor and needy. Yes. Okay? So one of the reasons why they were punished, all of them died except Lot. And Lot is not one of them. No? Transcend lang to si Lot dito. So tanan nyo sila namatay. No? And it says here, ang mga tao sa Sodom, they did not help the poor and the needy. In fact, doon na daw bata gipatay dito. No? Before buo ang wrath, no, o maoy nag-burn sa Sodom before the visiting of the angel, na daw bata dito nga nagdala og tinapay. Unya, naaman daw ni agi dito nga walay pagkaon, gutom, stranger. So ang gihimo sa bata, iyang hatag ang pagkaon. Now, karon nakit-an man taga Sodom ang bata nga nang hatag, gipatay nila ang bata. Gipatay nila ang bata. Inana sila kadalo. Inana sila kahakog. So, according to the sages, kini siya ang nagpamatuod nga ang Court of Justice or justice system ipa-implement dili lamang sa court kundi in every individual. Matag-usa nato, obligated ta nga mo perform og justice. For example, nay mga tao ni duol nimo nya nangay siyang tabang. Well, it is your opportunity to gain merit. Pero nay mga tao nga ngalan lagi kay inferior ra kaayo ng uban, nya murag tan-aw niya taas siya. Hala maningka, manghimaraot, manigingo nga wa pa jud nimo taga igikuhaan pa jud nimo, di ba no? Wala ba nimo siya tunuli, imo pa hinuon siyang gikasab-an. So nakuhaan pa doon nimo. Now, alang sa mga sages, if ever doon mga tao nga mo duol nimo, unya mga silag tabang, unya para nimo kaila ka sa iya, no? Kumbaga mao ra man ila ko sige lang siya balik-balik ng matawhana diri. Murag na despise na nimo na siya. Yes. Pero kay kung nanuktok daw na sa imong pultahan, kinahanglan imo gidaw ng tagaan. Nganuman, for the sake of your midot. What does it mean? For the sake of your character traits. Aron ka dili mabato. Yes. Aron ka maproteksyonan gikan sa kadalo, maproteksyon gikan sa kakog. O kini siya, part siya sa justice system nga implement for every person. Matag usa nato kinahanglan mo implementa og justice,
Now, na mga tao nga ginahanglag tabang nato. Now nga ikaw lang gyud. Ngano man nga niduol na sa imo. Ang kalangitan naghatag nimo og opportunity to do merit. Yes. No, dapat makasabot ta beyond. Makasabot ta sa spiritual essence in that certain situation. Wala na nagpasabot nga niduol na sa imo kay naa ka. Niduol na sa imo spiritually kay gitagaan kag chance nga magkaroon kag merit. Nga diin sa takna nga muhatag ka bisag usa ka pudyot lang tinapay nakakita ang kalangitan. Og unya tagaan kaniya og reward sa ulam haba or in the world to come. Mao na nga matag usa nato na kinahanglan nga naglakaw-lakaw ta nga court nga mag-implement og justice, dili ta mangdaog-daog, dili ta mangdaot, dili ta magtamay, dili ta mag-despise. Yes. Instead matinabangon ta, maluluyon ta, manggihatagon ta nganuman tungod kay merit nato na ug mo qualify na nato para sa ulam haba or in the world to come. Salamat. Ayan, thank you, More. Magpadayon ta sa atong diskusyon, mga higala, sa tuang pagbalik sa programang nagluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Welcome to Apo ni Lola Durian Pasalubong Center, your one-stop destination for Davao's finest durian delights. From the moment you walk in, our friendly staff greet you with warmth, ready to guide you through shelves filled with our signature favorites. The iconic durian pie, soft and creamy durian pastel, rich durian yema, and a wide variety of durian candies loved by visitors from all over. Perfect for pasalubong and the best take-along treat for road trips, beach days, and family picnics. Each bite carries the authentic taste and tradition of Davao's king of fruits. Balik tagpadayon sa atong programang nagluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Also, i-acknowledge nato mga nag-view sa ato ang live streaming karon via Facebook and YouTube sa TV, mga higala. Yes. Mga thousands atong mga Yes. viewers. O nalipay ko kay I've been conducting conferences and for me as if I do conduct conferences every day. Yes. With 500 to 700 attendees now, Wow. through the social media. Yes. Now I appreciate katong mga tao nga naga-view and then naga-share. Yes. Now, kay sa ato palang programa no sa nangagi, now bago pa lang gani nanay 80 plus shares so something like that. So Baruch Hashem na nahimo siyang window para nga makatudlo ta now sa Laws for Humanity and then naidaghang naga-appreciate. Now tungod kay kanunay mo tayong makadungog sa unagod nga separation of the state at church and the state. Yes. Kumbaga kung unsay gibalaod ninyo dinha sa inyong religious dili inyo i-appeal sa gobyerno. Pero lahi ang nohakaid. Ngano man it controls the government and the society. Yes. So walay ingon nga separation. Ngano man kung gitudloan ta nga no idolatry, both the government and the masses Yes. now must perform. Kung gitudloan ta nga no to sexual immorality, alang-alang ang mga ang naa sa panggobyerno may awang tay labot ana kay separation man something like that, di ba? Yes. Now so sa Noahide laws, it is for all. It is for all humanity. There is no such separation. There's no such separation. Yes, sama Moreno, and syempre mga nakadungog karon, nakapaminaw from Luzon, Visayas, and Mindanao. And by the way, sa mga niapas pagyud og lantaw sa ato ang live streaming atong hisgutan Napay karon. tagalaing nasod. Yes, outside Philippines. Yes, hello there, mga higala, no? We talked about establishing court of justice. Magpadayon ta ani mga higala, and this time na ay question from our guest, si Sir Yerak Meel Ernesto Luingo. Yes, sir, your question please. Maayong hapon, Shalom. Ang akong question sa mga elder, what if ang law sa Pilipinas or secular court mo conflict sa law sa 7 law sa Torah? Asa may ang atong sundon ana? Okay.
Yes, of course. Dunay laws for humanity or no-hide laws nga gibaliwala sa court sa Pilipinas. As I've shared, for example, the prohibition against idolatry. Wala man tayo nagtagad na atong panggobyerno kay ngano man separation of the church man ni. Ang problema kay kung dili mangud kung baga kung wala ka nagbawal ana, nagpasabot nga ni oo ka ana, di ba? O kung baga gi-welcome ni muna siya. Now, so yes, of course, doon yung mga kung baga dapat i-resolve. No? Dapat i-resolve siya. Ano man tungod kay kung gi-align based gayud sa Torah for the nation, ang pinaka major mangyud nga i-implement nga kita nga nasod dili jud ta mag-idolatry, kita nga nasod hunungon nato na now kanang mga images din na hunungon nato na pagsampit og mga laing pangalan, hunungon nato na si Hashem lagi atong simbahon, something like that. And blessed is that nation. No, bulahan na nga nation nga ingon ana ang ilang level. No? Kay sa ako nang kasulti, dili wala lagi nang ingon nga separation. No? Ngano man tungod kay una sa tanan, doon ay fixed law ang ato ang creator. Siya ang naghimo nato. Yes. Now, for example, ngano man nga doon na may balaod diri sa Pilipinas nga dili ka manakit, dili ka magmurder. Kinsa day una nagsugo ana, di ba? Kinsa may una nagsugo ana. And then bawal ta mangawat, no? Bawal manghilabot sa butang nila to. Kinsa day gasugo ana, no? So atong creator. So ang problema lang sa existing law sa matag nation, wala gi-acknowledge ang Torah nga mao-jud siya ang pinaka-source. Although naa may do na may mga madungga nato nga gi-base gyud daw ang balaod sa Pilipinas sa 10 Commandments, something like that. Umingon na putag 10 Commandments. Now, so, ang question, ang kinatibukan ba yun? No? Ang buo ba yun? So, nahimo lang siyang partial. So, na-adjud siya yung mga conflicts, no? Sa implementation. Now, nga naman, silent ang usa ka nation, ana nga certain law, which is fixed, given by heaven, o niya wala gi-implement. Na-adjud siya. No, na-agyod siya. Pero sa atua, for example, ikaw usa ka no-hide. Kabalo ka bawal ang idolatry. Not to the extent na wala man bawal sa amuang court, wala man bawal sa amuang nasod. It doesn't mean nga mag-idolatry ka. So doon na siya heavenly court. Now, so doon na yung heavenly court nga dapat hinumduman nato. Nga failure to implement of a certain nation sa iyang fixed law, then the heaven will move to execute its justice, just like what had happened to Sodom and Gomorrah. Now, mo ni tabo sa Sodom and Gomorrah, nga naman they failed to implement the fixed law. Yes. Now, usa sa mga problema sa Sodom and Gomorrah, doon ay mga bisita, mga foreigner, nga mga gutom, nya sila daghan kaig matinapay, wala sila nagatagad. Gipang-uhaw, wala nila tagaig tubig. Na wala sila nagahatag ana nya na mga pobre kaayo, wala nila tagai. So, ang kalangitan mao na nag-judge. Now, so ang question paralitan diri sa Pilipinas kay daghan man gyud kayong mga fixed law nga iya sa Torah nga wala na implement diri. Ang pangutana, ang kalangitan ba mo ay nag-execute sa justice? Yes. Yes. Now, madungog nato ng mga bagyo, no? May Hashem preserve us, mga linog, no? Ug ang uban pa, part na siya sa judgment of heaven, by the hand of heaven. Kabahin na siya sa judgment by the hand of heaven. So, although ang nation wala siya nag-implement completely sa fixed law nga iya sa kalangitan, kaya ang naara nila ang mga resolved laws. No, katulang ilang mga resolutions, katulang ilang mga nakita nilang idugang-dugang nila, no? Idugang nila nga just to protect the society, which is good, which is acceptable. Ngano man sa ako nang gisir ganina, duha ka level siya. Na fixed law na resolved laws. Ang fixed laws mo tong 7 laws.
And then ang mga resolved laws, mo itong mga laws for traffic, laws for something like laws for loan, laws for something like that, no? Inana nga mga balaod. Okay? So, gihimo na sa atong panggobyerno. Pero ang fixed law, medyo na-neglect. Kay ang gifokusan katong resolve. Yes. Muna mga tao nga, ako mudagang ako senador, na ako himong balaod, something like that. Na daw siya himong balaod. Pero, na-neglect niya ang fixed law. Yes. No? So, bisan pa man tuod, despite ana, kita na ang mo padayon sa pag-implement nga kung mauni ang gisulti sa Torah, okay, let's do it. Okay. Thank you for your question, sir. Naay last two questions more, no? Nganong importante nga maimplementa ang Noahide laws o unsa ning basic purpose of the Court of Justice? Okay. Ngano ma-implementa ang Noahide laws? Okay, una sa tanan, based on this book, ang pinakauna jud daw nga concern no sa Noahide laws, justice system, it says in page 659, the command for court judges to admonish the people about following the laws includes the obligation to teach the society what is forbidden and what is permitted, and to have a system for preventing the people from transgressing the laws. So we can find the basic thing or the basic rule of the Court of Justice, and that is to teach the people. Yes. Now, to teach the people, admonish the people, tudluan ang mga tao. Mabitaw na akong gika-share. Kita diri sa Pilipinas, daghan kayong balaod. Wala ta basahi, wala ta sultihi. No, wala ta, kumbaga, wala ta gi-educate ba? Whereas, kung mutanaw ta sa Tatora, ipabasa man siya kada simana. No? Ang matag-usa mo basa, og ingon man, ang gathering, basahon na pod para makadungog ang tanan. No? Ngano man, tungod kay dapat ang tao ma-educate. No? Matudluan ta, unsa jud ang tama, unsa ang mali. Okay? Unsa ang forbidden, unsa ang permitted. Mao man siya ang basic nato nga dapat mahibaw-an. Now, secondly, and to punish the transgressors. Nganong gikinahanglan kaayo ang Noahide Court? Nganong gikinahanglan kaayo nga implement ang Court of Justice? To punish the transgressors. Panisan ang mga tao nga mga malapason. Ngano man, tungod kay mahimo silang example sa uban. Nga, if ever na ay napanisan, muingon naman sila nga, oy, ayaw mo gihimo ana kay basi mapareha mo ni kuan. No? Gipanisan biya to siya. Gipatay to siya tungod ana kay nang rape siya or something like that. Yes. Gipatay biya to siya kay nag-murder pod siya. Okay, so mahimo siyang warning sa usag-usa. So makita nato nga unsa gyud kami nung danon ang Court of Justice. Nga importante gyud isa kaayo. Kay lisod na magparking imong motor diha sa inyong atubangan, sa inyong balay, sa inyong gate. Unya pagka taud-taud ka oras, tuwa na sa imong silingan. Yes. Iyan ang gikuha. Ngano man, walay Court of Justice. No? Walay hustisya. So it's very, very dangerous. Now, let me reiterate, sumala sa akong gibasag na sa Pirkei Avot, na the world endures with these three things. One, that is misfat, justice. Two is emet, truth. And number three is shalom, peace. So we need these things para mag-endure. Mag-endure ang society. Nga naman, pag kanindot, magpuyo ta sa lugar nga malinahon. Di ba? Ang mga tao, dili hilabtanon, dili pala away. Yes. Paita ning mamuyo ta ang tong silingan, oy pala away kaayo. No, nya ug na si basura ilabay dito sa kural, nya masyat sa tuang balay. Pagkapaita yun ana, no? Kanunay lang tag mag-alburuto, mag-aso-aso ato ang huna-huna. No, nya mo file po tag kaso, di pud mo sipot sa barangay, no? Di pud mo sipot. No, so
unsay solution ana? Then implementation of the Noahide laws. Yes. No? Dapat ay Court of Justice mo disseminate ang Court of Justice, mo educate, no tudluan. For example, kining atong program. Ngano man nga naay nag-invest atong sponsor, nag-invest og thousands para ani. If we try to evaluate, unsay benefit sa atuang gitrabaho, gikan pagsugod, di ba? Ang mga tao nga nakadungog nga, ay ana di ay na, hala no, bawal ay na. You see? No? So, na-educate na to ang tao. No? May hinungdanon kay ma-educate yun ang tao. And then ikaduha, may nga, ay, delikado di ay na, no? Kay death penalty di ay na, kuya di ang Noahide laws. Nga naman, ma-death penalty di ay ta kung dili ta mutuman. But then, according to the sages, ang death penalty or capital punishment, may implement lang na siya kung 50-49 ang namuyo sa usa ka community. Yes. For example, diri sa Davao, 50 ang namuyo nga Noahide, 49 ang dili, ma-implement yun ang capital punishment. Ma-implement yun siya. Kay majority man sa mga residents, mga Noahide. So, ma-implement siya. Pero kung minority lang ang follow now sa system sa Noahide, dili gyud ma-implement ang capital punishment. But then, ang some other aspects of the transgressions be implemented. Ma-implement siya. Ano man tungod kay ang rule sa court is to admonish and to punish the transgressors. And thank you for that, Moreno. And we are on the last part sa atuang program. Any final message, additional thoughts sa kining atong gisgutan karon? Okay. Isgutan ako ang atuang kaugalingon as court. Now, kay ihikli nato itong pagtutok og court sarili nato. Nganuman, tungod kay matag-usa nato, kita maka-implement sa Court of Justice. Pwede ta palayo lang, mahimo ta abusive nga tao. Yes. Pwede ta mga tao nga pataka lang accuse. No? Pataka lang ta pamasangil. Unya kadto na hinoong tinuod yung nanghilabot, nagkatawa. Mipanis ta sa tao nga dili siya, di ba? No? So kinahanglan ta nga mo akta ingon nga dunay justice. Yes. Dunay justisya. I will share to you Abraham in the book of Genesis chapter 18 verse 19. Mao ni ato makita nga naay quality sa kinabuhi si Abraham nga wala sa uban. It says, "For I have known him so that he commands his children and his household after him to guard the way of Hashem and to do righteousness and justice." So that Hashem brings to Abraham what he has spoken. So we can find that Abraham did not only train his children or teach his children based on this, but commanding his children to do justice. No? Nga maghimo ta og hustisya para sa uban. Kung baga naglakaw-lakaw ka nga court. No? Nga ikaw ang tao nga diin nagatudlo sa uban what is permitted, what is forbidden, what is good and what is evil. Yes. And then ikaw pod nag-remind nga ayaw ninyo na himo kay delikado mo, panisan mo. And then mupakita usab kita og kaluoy nga sa uban. Kita nato nga tabanganan magyud kay mga tawhanan ni. Now nganong gibutang man ni siya sa akong duol. Kay para dito sa imuha. Mabitaw na nga sa Deuteronomy 17, there are always poor people in the land. Kanunay nga ay kabos. Nga naman nga, di gimawad ang kabos. Tungod kay na ay mga dato. No? Opportunity na sa mga taong mga kwartahan nga sila makatabang nga to sa uban. Now, kada event, kahigayunan nato na nga magkaroon tag merit sa kalangitan. Tungod kay as I've said, ang matag usa nga naa diri aning kalibutan na estudyante. No, estudyante as mentioned in Isaiah 54:13. All of my children are students.
So kay kita estudyante, do natay test. Do natay exam. Makapasar ta, then dadun ta sa ulam haba, dadun ta sa world to come, o dadun ta sa resurrection nga didto wala nay mga kabus, no? Wala nay mga tao nga oppressed, nga naman tungod kay ang tanan nakapasar na, no? Nakapasar na sa school, Yes. no? Sa school sa iyang previous life. So mas maayo jud nga maglakaw ta nga naa po tay justice. Dili ta daog-daogan, maluluyon ta, matinabangon ta, manggihatagon, dili ta dalo, Yes. mamahigugmaon ta, og kumbaga doon na tayo gitawag og lumo nga kasing-kasing. Thank you for that, More. And basin lang na ay mga gusto pa pangutana ang mga televiewers. Paunsa ba sila makakonect o makakontak pod sa Noah Hyde, More? Ato ang Facebook, pwede man sila mo comments kung unsa ilang Message pod, no? Oo. message lang sila. And then open mo po na siya ato ang Messenger. Comment. Yeah, Oh, ato Messenger, no? Actually, naman ko'y gitawag og online classes kaduha sa isa ka semana. Pwede po sila maka-appeal. Now, there are hundreds of people joining sa tong online classes. Okay? Ayan. Salamat, More. And lain na po ang ato ang gisgutan. Karong takna ang mga higala sa ato ang programa. Until next episode, alang sa dugang kaalam, dugang kahibalo, mga higala dinhi sa ato ang programa. Salamat usab sa ato ang guest, no, from Noah Hyde Community Incorporated, Davao City Chapter Philippines. And sa atong televiewers, sa mga nag-comment, sa mga nag-view, ug sa mga malaumon pa sa next episode nga madungagan ang kahibalo ug kaalam. Daghang salamat. By the way, Yes. sa next episode nato exciting. Nga naman, expose na to ang mga false documents. No? Sige. Kay part na siya gihapon, no, sa ato ang responsibility, Yes. no, nga i-inform ang tao unsay tama, unsay mali. Kana angay atangan, More. Mga higala atangi ang ato ang next episode sa ato ang programa. By the way, I'm your host, Renz Barbarona. Uban usab nako ang Noah Hyde Ambassador to the Philippines and ordained More by the Noah Hyde Academy of Israel. Maura Azaria, Gilbert Mendoza, shalom, shalom. Shalom, shalom. O kini ang The Noah Hyde Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Maayong adlaw. Shalom, shalom. Shalom. This concludes our episode for today. May your week be filled with light and understanding. Join us again next time on the Noah Hyde Hour for more insights from the Torah's universal wisdom. Shalom and be blessed. Hey there, brother, don't you see? There's a way for us to live in harmony. No more hatred, no more strife. Just follow and learn Hashem's decree in life. The 7 universal laws show the way, also known as the Noah Hyde laws today. Given to Adam and Noah too, from Sinai's peak transmitted to Moshe. 1, no idols, just worship Hashem. 2, don't curse him, show respect, not shame. 3, no murder, let life be dear. 4, stay pure, keep marriage clear. 5, don't steal, be honest, be true. 6, treat Hashem's creatures with kindness too. 7, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. The 7 Noah Hyde laws for all of humanity, a path to shalom for you and me. With the Torah, our guide, it's plain to find a world where people act so kind. No need for hate, no need for fear. Let's build a world that's bright and clear. With love and justice, hand in hand, let's spread this light across the land. So come, my brother, take my hand, let's walk